Alright, magandang araw po at or gabi sa inyong lahat. So, mayroon tayong concert EB502B. Ayan po. Bago ang lahat guys, i-shoutout ko muna ang may-ari nito. Ayan, sobrang bait nito. Si Roy Alcantara. Ayan, sir. Good morning at good afternoon and good evening, sir. At ito rin si Marie Chris R. Balti. Ma'am, shout out sa iyo. Ayon sa sinabi mo, nanood mo pala ang mga videos ko sa YouTube. Ayan, ma'am, thank you so much. Guys, ngayon, proceed na tayo dito. Ayon sa sinabi ng may-ari nito, biglang pag-on niya, biglang may umusok daw at nangangamoy. So, hindi niya tinuloy. So, ayan. So, pinaparepair niya na sa akin. So, bago ang lahat yan, guys, huwag mo niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. So, ngayon, hindi na tayo mag-check or sound check dahil umusok nga. So, ito guys, ayan. Mukhang nabuksan na ito kasi yung warranty seal may nakabukas na. So mamaya buksan natin to at titingnan natin kung ano ba talaga. So hindi na natin patagalin guys. Kailangan buksan na natin to para makita nyo kung anong uunahin natin. At papaano ayusin na maraming sunog na parts or pisa sa ating amplifier. So yan. So nabuksan ko na. So tingnan nyo guys. So napapansin ko sunog talaga yung output niya at kanyang main drive. At dito rin may sunog. .25 ohms. So mayroong i-check natin yan mamaya. So lahat yan i-check natin. Bakit nagka-shorted? Ayan. Pumunta dito yung siguro pag pumutok, pumunta yung usok dito sa transformer. Sana hindi apektado yan. Ayan, chinecheck ko. So dito guys, may resistor dito. Sunog na sunog. So tanggalin yung screw natin para makita yung itong likod. Ayan. So dito yung output na sunog. So check natin yan mamaya. Ayan. So parang sinesolder na ito, parang pinagawa na ito. May solder na. So chinecheck ko yung transformer niya. Okay naman. So dito bandang power supply, so wala akong nakikitang So proceed tayo dito guys sa sa mga sunog na parts. So dito guys, yung mga transistor na maliliit, yung 551 at 5401 at 9014 na maliliit na transistor. Tsaka itong tanggalin natin itong mga out. So ito yung natanggal ko guys, itong mga main drive. So ito yung output. So check natin to kung ilan ang shorted nito. So 8 ito. 8 piraso ito. So pag check guys, kailangan ko i-fast forward ito para mapabilis tayo. Kung ilan ang natamaan.
sa mga baguhan at nag-umpisa pa lang na mag-repair ng ganitong amplifier, kung paano natin i-check lahat ng mga pisa. Parang step by step na tayo dito guys, sundan lang nyo ako. So yan, patapos na tayo mag-checking. So mayroon akong dalawa dito na napansin, dalawang na transistor output, itong E1941 at C5198. So yan ang shorted. So mayroon din tayo nakuhang main drive nya. So yung main drive nya, part number yung C2073 at E940. So ayan ang main drive natin. So lahat nung guys, yung mga maliliit na transistor 551 at 5401 at yung 9014. So yan, kinakalas ko kasi yung iba niyan kinakalawang na, so dapat talaga kailangan papalitan na yan. So chinecheck ko yung output, talagang sorted. Kabilaan na terminal ay sorted talaga. So yung isa talaga wasak na or talagang sunog na sunog. So hindi na kailangan i-check yan. Kumpirmado na yan. Ito talagang sunog na sunog. So ito lahat guys, ito lahat ang dapat natin papalitan. So chine-check ko na to isa-isa. Yung iba nito, yung transistor na maliliit ay yung iba okay naman pero kinakalawang na, so kailangan papalitan na rin natin. Itong 0.25 ohms, ayan, open na yan. Tsaka itong dalawang output, tsaka dalawang main drive at dalawang kapasitor. So tinanggal ko na lahat yan sa board. So maya pagbalik natin guys, kailangan talaga maingat tayo. So dito natanggal ko na lahat, pati yung 9014 at 551 at 5401. So ito yung output niya, dalawa nakuha. So ayan guys, patusok muna, subscribe at like and share na rin para maraming mapapanood nito. So ayan, so chine-check ko lahat, natanggal ko na lahat. So ito yung guys, dapat papalitan. So tatlong na resistor na sunog at dalawang transistor output at dalawang main drive. So itong isang resistor. So ito guys, bago ito, same part number sila. Yan. So kailangan na natin to guys, ikabit na. At saka kailangan natin itong maging maingat sa pagkabit. Baka mamaya baliktad yung pagkabit natin, lalo na sa mga transistor at kapasitor. So ayan, i-check ko yung mga nililista ko yung mga part number. So mayroon ditong resistor na sunog na 4.7 key at 1 key at dalawang 100 ohms na sunog. So mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung saan ako kumuha, dahil hindi na makita yung part number ng resistor. So panoorin nyo mabuti kung saan ako kumuha ng idea, kasi sunog na yung niya, resistor. So yan, nakabit ko na guys. Ayan So mayroon akong nakitang dalawa dito na kapasitor, dalawa. So hindi ako nakabili niyan, so dinugtong ko na lang to. Ayan, dalawang part number kapasitor 33. So sa itong isang
Yan. So talagang naging maingat ako dito sa pagkabit. Baka mamaya baliktad. At kailangan rin mag double check. At itong dito sa output, mamaya natin kabit yan. Ito, mag resolder tayo mamaya dito sa mga bagong mga parts. So ayan guys. So ayan, natapos ko na nagsolda. So talagang nililinis ko ito para yung tilamsik na lead kailangan hindi magkadikit. Talagang ano ito, parang general na. Lahat ng nakikita kung may kalawang talagang pinapalitan ko na para sigurado tayo sa ating pag re-repair. So yan, pinabaras ko muna para sigurado. So itong guys, itong output, so nakabit ko na itong dalawang output. So ikabit natin to, tapos bago tayo mag bias checking sa ating mga output. So ayan. So dito guys, ipakita ko sa inyo yung sunog na parts. Ayan, nakikita nyo, wala na ako nakitang part number. So saan ako kumuha guys? Ayan, panoorin nyo mabuti. Dito ako kumuha. Ayan ayan ang 100 1 key kasi nasunog. Ayan 100 key at saka dalawang 100 ohm saka 4 point key. So ayan guys, mag check biasing tayo. Ayan, so na plug in ko na. So check bias tayo. End to end guys, lahat ng output kailangan ma-check natin kung tama ba yung bias natin. So number 1, 0.4, good. Number 2, 0.4, good. Number 3, 0.4, good. Number 4, 0.4, good. So parehas guys. Sa kabilang channel, 0.5, good. Number 2, 0.5, good. Number 6, 0.5, good. Last, ayan, 0.5. Ayan, 0.5 din. So guys, okay to. Pasok na pasok. So off natin para ma-check natin mamaya. So dito guys, bago tayo mag audio test, kailangan gawin muna natin ito. So sa dalawang nilagay natin bago, kailangan i-check natin yan kung nakadikit ba sa heatsink. Kailangan hindi nakadikit yan. So yan, ganun lang pag-check guys, kung nakadikit sa heatsink. Kailangan wala. Buzzer mode tayo guys buzzer mode. Okay, wala. Kabila ang bago. Okay, good yung pagkabit natin guys sa dalawang bagong transistor output. So yan, next guys, bago tayo mag audio test, kailangan tayo magsukat sa ating speaker out kung may DC voltage ba, DC out ba. Kailangan tayo mag-checking dito. Baka maya pagsaksak natin sa sa speaker, baka masusunog.
So check muna tayo guys sa DC voltage kung may DC out siya. So naka-range ako sa 20 volts. Ayan, 20 volts kung mayroon siya. So ayan, inaayos ko muna yung tester natin. So naka 20 ako guys kung may DC out siya. So kailangan on. So napapansin nyo guys, nagkiklik na yung ating relay. Ayan, at mayroon na rin yung exhaust fan. So dito guys, check tayo kung may DC out. So wala. Sa kabila, sa left, wala. So kailangan ano natin kung mayroon talaga. Sa 2 volts ako guys kung mayroon talagang ano siya, DC out. So wala rin. So okay to guys. So guys, mag ano na tayo ng speaker wire para mag sound check na tayo. So yan, ilagay na natin yung speaker wire. Hirap isok-sok guys. Ayan. So, ayan. Okay. So, next, kukuha tayo ng jack. So, yan. So, ito. Para makapag-test na tayo. Sound check. Sound check. Ayan. Left and right audio input. Tapos on natin. Ito, mag-audio test tayo. Okay, good. Okay. So, sa kabila na guys, para malaman natin kung mayroon dito sa left. Nung una, right. Ito naman, left. Left channel. Ito yung ano, pumuputok na transistor output. Ito yung left. Okay, good na. Ayan. So, kailangan na natin ng cellphone. So, pasensya kayo guys ha. Putulin lang natin yung ano sounds, baka makapirate tayo. Putulin ko lang ito. So on natin volume. Ayan. Basta putulin ko lang guys, baka makapirate tayo. So okay, good. Sa kabila natin ilagay. Okay. So lahat guys, nag-function na. Okay na ito. So sa lahat po na nanonood, maraming pong salamat sa inyong lahat. So good na ito. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. So ayan, maraming pong salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye. Thank you for watching.